Hesukristo. Minsan meron isang batang maliit, siguro mga 6 years old siya. Binasag niya ang kanyang alkansya at binilang niya mga baryang kanyang naipon doon. Umabot ng mahigit 500 pesos. Kumuha lang siya ng 300, tapos pumunta siya sa butika, sa pharmacy. At pumila siya doon sa harap ng pharmacist. At nang siya nang nasa pila, tinanong siya ng pharmacist, "Totoy, ano po ang bibilihin ninyo?" Sabi ng bata, "Meron po ba kayong milagro dito?" Sa ulo. At ang sabi po ng mama ko, milagro lang makapagpapagaling sa kanya. Kaya gusto ko pong bumili ng milagro. Sabi ng mama, "Tamang-tama, Totoy. Meron akong milagro para sa iyo. Magkano ba dala mong pera?" Ang sabi ng bata, 300 lang po. Pero kung kulang po, ay mayroon pa po ako doon sa bahay, kukunin ko po. Sabi ng mama, "Tamang-tama na yung 300 para sa milagrong ibibenta ko sa iyo. Halika, samahan mo ako doon sa kapatid mo." Yung palang mama ay isang doktor at direktor ng isang hospital. Kaya kinuha niya yung baby girl, dinala niya sa kanyang hospital, at sa madaling salita, nagamot niya, gumaling ang bata. Tuwang-tuwa ang mga magulang, ang buong pamilya. At minsan isang umaga, nag-uusap yung mag-asawa. Sabi ng nanay doon sa asawa niya, "Siguro, talagang ito nangyari sa baby natin, milagro talaga ito. Magkano kaya ang babayaran natin kung binayaran natin yun?" Narinig ng bata, ngumiti lang siya, sapagkat alam niya kung magkano ang milagro. 300 pesos lang. Mga kapatid, gumaling yung baby girl, nagkaroon ng galak at kapayapaan sa buong pamilya dahil merong isang malit na bata na marunong mag-give up, magsakripisyo kung ano meron siya. Ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon na makipot na daan patungo sa langit. Minsan magtataka tayo, bakit parang ang damot-damot ng Panginoon? Pwede naman niyang lakihan ang pintuan ng langit para makapasok lahat. Pero kung titingnan nating mabuti, kahit makipot ang pintuan, lahat tayo ay maaring pumasok. Paisa-isa lang. Pero depende kung kaya nating pumasok sa makipot na pintuan. Ano ba yung makipot na pintuan na yan? Siguro ang magandang tanong, sino ba ang makipot na pintuan na yan? Ang makipot na pintuan na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At siya lamang ang madadaanan natin patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya, nakikinig tayo sa Kanya. Sinusunod natin siya. Tinutularan natin ang Kanyang buhay. At ano ba ang buhay ni Jesus? Unang-una, meron siyang laging koneksyon sa Kanyang Ama. Hindi nawawala yun. Kahit gaano siya kabisi, kahit maraming taong lumalapit sa Kanya nangangailangan ng tulong, minsan tumatakas pa siya para lamang makapagdasal sa Kanyang Ama. At si Jesus,
Bukas din ang buhay sa mga tao sa paligid niya. Kung kailangan mo ng aral, magtuturo siya. Kung kailangan mo ng pagkain, nagpapakain siya. Kung kailangan mo ng kagalingan sa iyong mga karamdaman o kapansanan, gagawin ng ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, inalay niya ang kanyang buhay sa krus. Iyon ang pinakamatinding sakripisyo na kanyang ginawa. Kaya ba nating gawin yon? Kaya ba nating tularan yon? Marami mga taong nagsisikap na matularan ng ating Panginoon. Nandiriyan ang mga magulang na minsan hindi na bumibili ng damit sapagkat mas inuuna nila ang mga damit ng kanilang mga anak. Kasi naaawa sila. Kasi ang kanilang mga anak maaaring pag-iiwanan ng kanilang mga kaklase o mga kaibigan na may maraming magagandang mga at bagong mga damit, samantalang yung mga anak nila ay wala. Kaya nagtitiis silang hindi bumili ng damit. Araw-araw, nagtatrabaho, maulan man, baha man, mainit man, pumapasok sila para sa kanilang mga anak. May mga tao sa mga opisina ng gobyerno na maaring kumita sila ng madalian lamang, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat mas pinili nila si Jesus kaysa sa marangyang buhay. Mahirap gawin ito, lalo na kapag mayroong sistema. Pero kung talagang tapat ka sa ating Panginoon, anumang hirap, anumang pressure, makakayanan mo. Kaya nga makipot ang daan. Mahirap ang pagpasok sa langit. Kasi mahirap ding sundan talaga ang ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, merong mga nauuna. Ito yung mga taong kilala si Jesus. Alam ang kanyang mga turo. Alam ang tama at mabuti. Ngunit kahit marami silang kaalaman tungkol kay Jesus, tungkol sa Diyos, tungkol sa tama at mabuti, minsan pinipili nilang gumawa ng hindi karapat-dapat. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Merong mga nauuna, ngunit nahuhuli. Meron naman mga taong halos hindi nila narinig si Jesus. Siguro sa pangalan, narinig nila. Pero sa kanilang buhay, sinisikap nilang magpakabuti. Tumutulong sa kapwa-tao. Maraming beses na nagsasakripisyo para sa mga taong nangangailangan. Binabasag nila ang kanilang mga alkansya kung talagang kailangan. Kahit hindi sila binyagang Kristiyano, sila ang mga nahuhuli, ngunit sila pa ang mauuna sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, tinatanong tayo, bawat isa sa atin, kaya ba nating pumasok sa makipot na pintuan? Mas importanteng tanong, kaya ba nating papasukin si Jesus sa ating mga buhay? Thank you for joining
Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.